Second floor, motivated ka pa. Third floor, pinagpapawisan ka na. Fourth floor, humihingi ka na ng tulong. Fifth floor, sini-CPR ka na. Pahirap ng pahirap habang tumataas. Pero mas mahirap, ibig sabihin mas malapit ka na. Keep on walking. Keep on believing. Huwag mo i-reject yung word ngayon. Narinig ko na yan, pastor. No. Kaya ipinaparinig uli sa iyo ng Panginoon kasi ayaw mong gawin. Keep on believing and keep on walking and keep on praying. Kahit hindi nagbabago ang anak, manalangin ka pa din. 5 years na ako dito sa posisyon, hindi ako ma-promote. Hindi ito makakapigil sa atin para manalangin pa rin. Kasi something happens when you believe. Something happens when you shout. Something happens when you pray. Something happens when you read the word. Something happens when you shout unto God with a voice of triumph. May nangyayari, kapatid, when you can sing in the middle of the storm. May nangyayari kapag ka umagang-umaga dinideclare mo, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. May nangyayari kapag kinukot mo, I will bless the Lord at all times. Emphasize on all times. At all times, and His praise shall continually be in my mouth. Every time you confess, He is my healer. Something happens when you raise your hands. Something happens when you leave your job or your work or your dishes at nagpupuri. Something happens when you shout. Something happens when you believe. Something happens when you believe that God can turn your mourning into dancing. That is not a wasted 13 laps. Because every lap, walang nagbago. Day 2, walang nagbago. Day 3, walang nagbago. Teka lang, hold on. Asterisk, lagyan natin asterisk. Walang nagbago sa wall. Sa wall. Sa city, walang nagbago. Pero hindi ibig sabihin walang nagbago sa'yo. Alam mo, bago mag-start yung service, may utang ka, di ba? Bago mag-start yung service, iniwan mo yung hinuhugasan mo. After ng service, nandun pa rin yun, hindi maghuhugas mag-isa yun. Right? Kung may labahin kang iniwan dahil sa service na ito, hindi maglalaba mag-isa yun. After ng service, labahin pa rin yun. Pero at least pagbalik mo, yung labahin walang nagbago, pero yung perspective mo, kaya wag mong iintuan yung pag-show up sa Sunday online worship. Kasi pagkatapos ng Sunday online worship, may problema ka pa din sa pamilya. Pero at least pagbalik mo at kaharap mo na sila, wala man nagbago sa pamilya pero may nagbago sa iyo. Hindi nagbago yung bank account mo, tinignan mo, di nadagdagan na. Pero nagbago yung perspective mo, Jehovah Jireh. My God shall supply all my needs according to His riches. So, hindi na sayang yung pag-ikot mo, hindi na sayang yung pagsigaw mo. Kasi 13 laps, it may take 13 years, it may take 13 months, but it only takes one shout, one moment, one suddenly, one immediately, para maranasan mo ang pinaparanas ng Panginoon sa iyo. Mahilig ako manood ng PBA live before. San Miguel fan ako eh. Kung Hinebra kayo, this is not the church for... Joke lang. You're welcome, everybody. Kahit na ano ka, Shell, welcome. I'm just kidding. Wala ba Shell? Tagal ko na, NBA na tayo ngayon. Naalala ko pagka nagtatrabaho ako at may laban yung San Miguel, tas ang kalaban niya Hinebra, rivalry yan eh. Rivalry, panahon nila Asaytono pa, grabe. Lamon Strotters, you remember that? Talagang sisikapin ko na mag-undertime sa trabaho para maabutan yung live. Kasi pag Hinebra kalaban, puno agad yung upuan. Ang dami kasing pansan San Miguel eh. Pero alam mo, na-realize ko mga kapatid, pag-iisipin ko, nga naman mag-undertime ako, hindi naman babayaran ng San Miguel yun. Pamasahe ko sa MRT, sa Cubao ako bababa, mula Ortigas, sa work ko before, papunta dun sa Cubao, mag-MRT ako, lalakarin ko pa yun mula dun sa opisina namin papuntang hindi naman ako binabayaran ng San Miguel. Kahit nga pa kalendaryo, wala eh. T-shirt, wala rin. Ako mamamasahe. Pagdating ko doon sa Araneta Coliseum, hindi naman ako naririnig sa TV, pero ako pa malakas boses. Nagtatrash talk pa ako noon. Buti na lang, yeah!
sigaw ka ng sigaw. Tapos ang ending, talo kayo. Napaus na ako, talo pa kami. Nawala na ako ng pera, talo pa kami. Namasahe na nga ako, talo pa kami. Biruin mo to gumagastos ako sa isang team na walang kasiguraduhang manalo. Nagsasakripisyo ako para sa isang team na walang kasiguraduhang manalo. Nag-undertime ako para sa isang team na walang kasiguraduhang manalo. Pero pagdating sa Diyos, hindi ako makasigaw. Kung kaya ko mang sigawan yung team na hindi naman ako kilala, at kaya kong mapaos para sa kanila, kung kaya kong sigawan yung team na walang kasiguraduhang manalo, sana mas kaya nating sigawan ang Panginoon. Because we are on the winning side. Kakampi natin ang ating Panginoon. Na ang sabi ng Lord, shout unto God with a voice of triumph. Isigaw mo, iiyak mo, ipanalangin mo. Huwag kang ma-intimidate, huwag kang matakot. Hindi sayang. Alam ko, yung deliver, present tense, yung delivered, past tense. Ang future will deliver. Hindi sinabing, I will deliver you, o I will deliver Jericho into your hands. Ang sabi ng scripture, I have delivered it. Hindi pa nagsisimula yung laban, panalo ka na kaagad. Kaya nga hindi aksidente na nilagay ng Lord yung salitang see. S-E-E. Look. See. Kasi if you want that Jericho walls to come down, kung gusto mong pabagsakin ang mga Jericho walls na nagkikip sa iyo para ma-experience ang God's best, number one, you have to have a vision. You have to have a vision. May nakaka-obstruct man sa paningin mo ngayon, but you have to have a vision of what's on the other side of your fear. That there is a breakthrough on the other side of that fear. That there is a breakthrough on the other side of that anger. Na pag napagtagumpayan mo, may breakthrough sa kabilang dako. Kailangan may vision. If you always see yourself as a failure, you will never win. You will never win. If you always see yourself as a poor guy, you will never be rich. If you always see yourself na parang wala akong mararating, talagang wala po tayong mararating. Vision is a picture of the future. You have to have that picture in your mind of what God has prepared in advance for you. Ang problema ng maraming Christians nowadays, hindi natin makita yung nakikita ng Diyos. Hindi natin makita yung mga bagay na hindi natin nakikita. I want to encourage somebody na naikinig at nanunood ngayon, iniimbitahan ka ng Panginoon to see beyond what your natural eyes can see. There is something on the other side of that Jericho wall that you cannot see, that God sees. Nakikita ng Panginoon, maaaring hindi mo nakikita, pero kailangan magkaroon ka ng vision na kung ito ay inilagay ng Panginoon sa aking harapan, ibig sabihin, prepare na ito ng ating Panginoon. No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived the very things and everything that God has prepared for me. Hallelujah! Amen. Amen. Vision. 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 We have to have that vision. We have to see past our circumstances. Alam ko mahirap lang tayo, but we have to see past the circumstance. Na yung kahirapan will never keep me from enjoying everything that God has for me. Na alam kong hindi ako nakagraduate, yan ang Jericho wall ko, but I have to see past my circumstance, na kahit hindi ako nakagraduate, alam kong may prepare ang Diyos sa akin na hindi porket hindi ako nakagraduate, hindi na ako pwedeng magtagumpay. You have to see past your circumstances. Tumingin ka sa mga bagay na hindi mo nakikita lang, kundi tignan mo ano ba ang inihanda, ang prepare ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung ang lagi mo lang kasi titignan yung pagtrato ng jowa mo sa'yo, kung ang lagi mo lang titignan ay yung pagtrato ng asawa mo sa'yo, bababa confidence mo eh. But you have to look past your circumstance. You have to look past the way that people are treating you. You have to look past your circumstance and see past what your financial status is saying to you. You have to see past what your critics are saying before you. Kailangan malagpas. I'm not saying you deny it, but I'm just saying look past it. Na makita mo na oo, kinikriticize ako, na oo, may financial struggle kami, na oo, may problema kami ngayon, pero hindi ibig sabihin nito wala ng pag-asa.
Kasi meron akong vision that everything that God has for me, I will receive because His word will never return to Him void. Kaya nga sabi ng Bible sa Psalms 119 verse 8, I can feel the Spirit. Psalms 119 verse 8, open my eyes, Lord, to see the wonderful truths in your instruction. Buksan niyo po ang mata ko. Lalo na ngayon, maaaring tulog ka na. Partida, sumisigaw pa ako niyan. Excited lang, passionate lang. Pero what I'm trying to say is this. God wants you to open your supernatural eyes to see past and look past the circumstances of your life. Tignan mo! Tignan mo! Yung talent agency mo, madadala ka lang yan to some point or some level. Pero tignan mo, God is taking you somewhere. Yung company mo, mapopromote ka at some level, lalaki ang sweldo mo to 6 digits. But look past it. God is taking you somewhere. And if you learn to look past your circumstances, you will realize meron pa palang best na nilaan ng Panginoon sa akin. Napansin ko, Pastor, parang yung buhay ko pahirap ng pahirap. Yung nararamdaman ko, pasakit ng pasakit. Eh kung lagi ka lang nakatingin sa hirap at sakit, susuko ka na agad. Pero ang tinuturo sa atin ng Panginoon, huwag mo lang tignan yung sakit. Hindi ko sinasabing i-deny ang sakit. Sige, masaktan ka. Okay. Okay, no problem. Down ka, umiiyak ka, depressed ka. Hindi po bawal umiyak. Hindi po bawal maramdaman ang lahat ng yan. Pero hindi rin bawal maniwala na mas mataas yung pagdadalan sa iyo ng Panginoon kung mas mababa ang pinaglalagyan mo ngayon. Kasi mas malalim ang setback, mas malayo ang setback. Parang araw ba? Pag mas malayo ang setback, mas malayo ang pagdadalhan. You have to see past your circumstance. Sabi ni Lord sa kay Joshua, see, vision, I have delivered you. Past tense, it's a done deal. And I hope you see that. God wants you to walk in the finished work of Jesus. Done deal. God already paid the price. Done deal. He has saved you already. Done deal. The battle was over even before it started. So now you are not just marching and believing for victory. You are marching and believing from victory. You are now in the position of victory, and don't you ever forget that. See, I have delivered. See, I have delivered. See, I have delivered Jericho into your hands. See, I have delivered. See, I have delivered. Tignan mo. Tapos na sa Panginoon. See, I have delivered. Ang problema, what you see and what God said doesn't match. Kaya minsan ang hirap maniwala eh. Kasi sabi ni Lord ganito, tapos iba naman naranasan ko. Sabi ng Lord, magaling na ako pero lumala pa yung sakit ng tuhod ko. Sabi ng Lord, iaahon niya kami sa sitwasyon namin pero parang parang naging kumunoy na nga to, Pastor. Lalo kong hinahatak, lalo kong nahihina, hindi na ako makahinga. Hindi ko na kaya, Pastor. But I'm here to tell somebody, I want to minister to somebody right now, do not judge your future based on your present circumstance. I said it again. Do not judge your future based on your present circumstance. Hindi porket dumaranas ng financial struggle ay wala lang pag-asa for financial provision. Never judge your future based on your present circumstance. Kahit na down ka, kahit ikaw ay may sakit ngayon, kahit na ang puso mo ay heartbroken, excited pa rin ako sa pagdadalhan sa iyo ng Panginoon. Kasi yung lahat ng sakit, lahat ng downfall, indication yan ng heights na gustong pagdalhan sa iyo ng ating Panginoon. Frustrated ka man, defeated ka man, natalo ka man, I cannot wait to see where God is taking you, mga kapatid. Be excited for what God has for you. Kahit hindi ka sigurado, kahit frustrated ka, kahit ngayon nag-i-struggle ka sa career, hindi mo alam kung makakapag-asawa ka pa ba, be excited because God is doing something in your life. See, I have delivered. See, I have healed your sickness. See, I have overcome the grave. See, I have paid the price for you. See, I have conquered the poverty. You just have to believe even though you don't see. Kaya sabi ng verse 3, instruction sa kanilang Panginoon, march around the city once with all the armed men and do this for 6 days.
And have 7 priests carry trumpets of ram's horn in front of the ark. On the 7th day, march around the city 7 times with the priests blowing the trumpets. And when you hear them sound a long blast on the trumpets, have the whole army give a loud shout, and then the wall of the city will collapse and the army will go up and everyone will straight go into the city. So ang instruction sa kanila, okay, andyan ang Jericho, fortified city, ang laki ng kanilang gate, ang laki ng kanilang wall, impenetrable, insurmountable. Ano kaya maganda rito? Archers? Sword? Kailangan natin dito mga experienced warrior. Okay? Kung ako yun. Buti na lang hindi ako yun. Ang sabi ng Lord sa kanila, ito instruction ko sa inyo ha. Mag-marcha kayo, palibutan nyo ang buong Jericho, mag-march kayo once a day. So sa isang araw, isang ikot. Sabi ko nga sa inyo, maliit lang yung Jericho, kayang ikutin sa isang araw. It's just that ang taas ng wall, di sila makapasok. Kasi ang mga Israelites galing sa slavery, wala silang makinarya. Katulad ng iba. So ang instruction sa kanila ng Panginoon, very weird. Mag-marcha kayo once a day. Siguro ko ako si Joshua, okay, Lord, march once a day and then wala na. Once a day, march, ikot lang. So, ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot. Ganun lang, Lord? Yes? March around the city once. Magma-march kami because parang si Chris lang, no? Magma-march kami because sure ka, Lord, march around the city. Sabi ng Lord, once a day, pero pagdating ng 7th day, you have to circle it 7 times. So sa 7th day, 7 times, once a day for 6 days, a total of 13 laps. 13, there you go our title, 13 laps. For 13 times, iikot kayo, and you are not sure what's gonna happen. Kasi nga ako yung tatanungin ko, ano sunod, Lord? Iikot kami, tapos handa na namin yung sword? Hasain na namin, tapos kinisin na namin yung armor namin, ganun ba? Kasi aatakihin na ba namin? Susugod ba kami? Tatambakan ba namin yung ditch? Para makapasok kami? Hindi, sabi ng Lord, march around the city, pero pagdating ng 7th day, pagkatapos yung umikot ng 7 times, lahat kayo sisigaw. Okay. And then, sisigaw because, sabi ng Lord, sisigaw kayo, and the walls will collapse. Babagsak yung wall. Because, ng kusa. Babagsak ng kusa, Lord. Teka lang, anong military strategy yan, Lord? Babagsak siya because of sound, di niya kinaya yung sound ng sigaw. Paano siya? Because sometimes, God's way appear to be foolish. Parang minsan, nagulat ka rin, ito talaga? Kasi ang instruction sa kanila ng Lord, simple lang eh. March and circle. March and circle. Umikot kayo ng umikot. Hindi pa bumabagsak. May instruction na, ang sabi ng Lord, I have delivered. Paano kami delivered? March and circle. Naman tanong, sa dami-dami ng numero, why 13? Sa dami-dami ng pwedeng gawin, bakit? Di ba pwedeng isang lap lang? Okay na? Have you ever asked that questions? I always ask these questions. Bakit? Sino na niniwala, masyado makapangyarihan ng Lord, kahit half lang na ikot, pwede na. Hindi kailangan whole. Pero bakit kailangan paulit-ulit? Bakit kailangan once a day? Kasi sabi ng scripture, pag ikot nila ng day 1, hindi sila mag-stay doon, hindi sila magkakampo doon, uuwi sila sa camp nila. Can you imagine kung kayo yung taga Jericho? Tapos naglalakad, yan ang mga Israelites. Yan yung tumawid ng Jordan River. Takot tayo dyan, takot. Pero huwag kang magpapahalata. Prim and proper lang tayo. Hindi tayo magpapahalata na takot tayo sa kanila. Tapos tinitignan nila yung mga Israelites, umiikot, instruction pa ng Panginoon sa kanila, huwag kayong magsasalita. Ang creepy kaya nun. Imagine niyo yun, iniikutan ka ng kaaway mo, tapos hindi nagsasalita. Handa kayo, susugod yan. Ba't umaalis na kagad? Next day, umikot ulit. Ano naman sila? Can you imagine this? Kasi takot nga yung Jericho sa kanila eh. Habang tinitignan sila, ang sabi lang ng Lord, march and circle. Kung ako naman yung mga Israelites, ikot kami, si Joshua, leader.
Ikot kami, sir. Teka lang. Pinunasan ko pa naman tong armor ko. Kita mo reflection. Tingnan mo. Kita mo reflection, ganyan kakinis yan. Yung espada ko, sobrang talas to. 40 years ko itong hinasa sa desert. So, kailan gagamitin? Excited ka eh. Pero imagine niyo to, sabi ni Joshua, guys, okay, ikot tayo, ikot. Ikot sila. Pure Gold, Jollibee, Monumento. Dito na uli tayo Nakaikot na tayo. Sabi ni Joshua, uwi na tayo, balik tayo sa camp. Imagine mo kung ikaw yung asawa ng soldier. Nag-aantay ka, nagluto ka pa ng sopas para sa asawa mo. Pag sopas, honey, kamusta? Napabagsak niyo na ba yung Jericho? Ba't walang dugo yung espada mo? Bakit nakakapagtaka si boss eh. Pinaikot niya lang kami, tapos umuwi na raw kami. Siguro bukas. Second day, pinagluto pa siya ng Daniel Pas pa sila nun eh. Pinagluto pa sila, ikot na naman sila. Boss, alam niyo, buti na lang walang Facebook ng time na yun. Kasi kung may Facebook ng time na yun, imagine niyo, bawal silang magsalita, pero pwede silang mag-post. Alam mo yung umiikot sila, nagtatanong, may GC sila, hindi kasama si Joshua. Ganun kasi yun eh. Kasi sino pinag-uusapan nyo, hindi kasama si GC, right? Pinag-uusapan nila si Joshua, ano ba naman itong leader natin? 2 days na tayong pinapaikot. And sabi na scripture, araw-araw you have to march and circle. Why? Kung delivered na, ba't kailangan pagurin pa kami? You know why? Because point number 2, there is a lesson for it. Everybody say lesson. May lesson. Alam nyo, ang pag-ikot, ang laps, nakakainit. Alam niyo yung pinagbabaikan ko sa may Bulacan. Kapag nagbabike ako doon, naglalap lang ako, paikot-ikot doon sa loop, kung tawagin. Kailangan ko makakompleto ng 3 ikot for a total of 25 kilometers. Minsan kapag nagbabike ka na more than 1 hour o 45 minutes, 1 hour nagbabike ka, pare-pareho na ikita mo araw-araw, nakaka-bored din eh. Kasi yung pag-ikot, it could be boring. Ang pag-circle and march is a nonsense military advice. Samahan mo pa ng phobia ng mga Israelites. Meron silang ikotophobia eh. Ano ikotophobia? Takot sila sa ikot. Kasi for 40 years, ikot sila ng ikot sa desert. Ikot sila ng ikot sa wilderness. Tapos pagdating ng promised land, sabi ni Joshua, ikot ulit. May ikotophobia na kami. Ano ba ma-accomplish ng pag-ikot namin? Mamamagalang yung paa namin. Kasi minsan mga kapatid, pag may instruction talaga ang Panginoon, kung sa anong path ka dadalhin, anong route ka dadalhin, ano man ang instruction, madalas yun ay lihis sa iyong kagustuhan. Lihis sa iyong comfort zone. Ang gusto ko lumaban, ang gusto ko makipagpatayan. Nasabi na Lord, umikot ka lang at huwag ka magsasalita. Shut up. Parang si Jonah, no? Pinapapunta ng Ninive, gusto pumunta ng Tarshish. Madalas tayo, pinapag-give up, kayo pa rin hanggang ngayon. Kasi madalas, wow, grabe. What a katahimikan. Because sometimes, God's way is different from our way. But the best way to the promise, now listen to me, the only way and the best way for you to experience God's best for you is God's way. God's way is always the right way. In fact, mga kapatid, kapag sinunod mo ang ways ng Panginoon, yung pag-ikot na yun, hindi sayang. Hindi sila pinaikot ng Lord for a reason. Hindi ka umulit ng college for a reason. Nang walang reason, rather. Hindi mo inulit, hindi ka nagtayo uli ng negosyo for a reason. Kasi kahit na bumagsak yung unang negosyo mo, sa pangalawang pagtatayo mo ng negosyo, iba man ang puhunan, pero ngayon mas may experience ka na. So hindi talaga nasayang yung unang pagbagsak. Kasi you've learned your lesson. And I believe, isa sa mga dahilan kung bakit kailangan silang paikot-ikutin ng ating Panginoon kasi may lesson na gustong ituro ang Panginoon sa kanila. Kasi ang totoong laban wala sa Jericho. Kasi yung Jericho delivered na, bumagsak na sa pananaw ng Panginoon.
The real battle is not in Jericho, but the real battle is inside their hearts. Kaya nyo ba akong pagkatiwalaan kahit wala kayo nakikitang progress? Kaya mo bang magtiwala sa akin kahit walang hollow blocks na bumabagsak sa unang pag-ikot mo? Kailangan mong manampalataya, kapatid, na hindi porkit wala ka nakikitang ebidensya ay walang ginagawa ang Panginoon. You have to learn to trust God even though things are not going your way. You have to trust God kahit hindi mo gusto yung nangyayari sa pamilya mo. You have to trust God na kahit parang pabagsak ang finances mo. You have to trust His way and not our way. Kasi yung way natin, gusto natin ng progress. Our way, every lap, is a progress. Gusto natin may progress. Bumagsak yung hollow blocks, mamatay at himatayin na lang bigla yung mga soldiers. Wow, it's working, it's working, it's working. There's power in our circle. But no. It doesn't work that way. Kasi madalas, mga kapatid, progress is not obvious. Just think about that. Just ponder that phrase kahit 5 days lang. That progress is not always obvious. It's true. Ang progress hindi laging obvious. Hindi porket nag-sit-ups ka ng 30, ay magkakaroon ka kagad ng 30 abs. Pero hindi ibig sabihin malaki pa rin ang tiyan mo ay walang nababago sa iyo kapag naging consistent ka lang at magtiwala ka lang. Kahit sa unang araw wala, sisiguraduhin ko sa iyo, 13 laps man ang kakailanganin, but it only takes one shout and that miracle will come to pass. Suddenly, it will come to pass. Immediately, it's going to happen. Because your God is a God of suddenlies. Bibiglayin ka na lang, makakatanggap ka ng email about that promotion. Matagal mo nang pinapanalangin, pero suddenly, ibinigay ng Panginoon. Kasi ang goal mo kagad, progress. Pero ang goal ng Lord, lesson. Ang gusto ipaunawa sa iyo ng Panginoon, hindi ko to pinapagawa sa iyo dahil lang gusto kitang pagtripan. At gusto kong buhayin yung ikotopobia ninyo. Na mapobia uli kayo sa inyong pag-ikot. No! May tinuturo ang Panginoon. Alam niyo, may tinuro ang Panginoon sa akin eh. Alam mo, sabi ng Lord sa akin, kung ikaw ay nandoon at umiikot sa Jericho Wall, isa sa pinakamagandang lesson na pwede mong matutunan is just be present. Just show up. Can you imagine this? Day 1, umikot sila, bumalik sila sa kampo. Day 2, siguro yung iba, day 2 pa lang, ayaw na eh. Day 2, ikot na naman tayo dyan. Ayoko na. Day 2 na naman eh. Bakit? Kasi ganun yung thinking natin eh. Wala kami nakitang progress, hindi na ako magtutuloy. Nanalangin ako, ba't walang nagbago? Tinaas ko kamay ko, bakit ganun pa rin ang aking sitwasyon? Because we want progress. And sabi ng Lord, na-miss mo yung learning experience. Kasi masyado ka excited sa breakthrough. Hindi mo nakita yung tinuturo ng Panginoon sa iyo. Listen to me, mga kapatid. I want to tell each and every one of you, show up even when things are not going your way. Even when things seems to be not working, magpakita ka lang. 3 taon na yung negosyo, pumasok ka pa rin kahit wala kayong kinikita at break even pa rin kayo. Because progress is not obvious. Minsan takot na takot tayo magpakita sa mga Jericho wall ng ating buhay. Pero gusto ko lang, di ko alam kung sino kausap ko. Parang isa lang kausap ko ngayon eh. Pakiramdam ko may kinakausap pa Panginoon, nakaupo sa office table eh. Sinasabi ng Panginoon sa iyo, kahit na takot ka sa Jericho wall ng buhay mo, just be there. Just be present. Just show up, even though things are not going your way. Kahit parang walang progress, magpakita ka lang. Sa school nga, pumapasa ka kahit di ka marunong, basta lagi ka lang present. Totoo yan. Kahit hindi ka matalino, basta lagi kang present, pasado ka. Tapos sa spiritual life natin, gusto mo ng breakthrough, gusto mong pabagsakin yung Jericho wall, absent ka lagi. I'm always puzzled. Buti pa nga yung iba, sa sobrang desperado nila sa miracle, lumuluhod pa. Mula tuga-tug hanggang Baclaran. Pero tayo minsan, sabi lang ng Lord, keep praying. Pastor, nakaka 14 days na tayo ng Daniel fast, wala pa ring breakthrough. Hindi na ako magpapakita sa Wednesday. Sa ating last prayer night rally for this fasting. Kahit wala pang breakthrough, show up. Be present. Be there. Kapag pinapaikot ka ng Lord sa Jericho wall mo, hindi cruel ang Diyos. Na kung ano kinakatakutan mo, yun papapalapitan sa iyo. May rason ang Diyos kung bakit niya inaalaw na gawin mo yun.
Kapag ikaw ay ang hirap kasi ng paikot-ikot, mas maganda pa nga yung isang diretso na lang eh. At least alam mo, pag malapit, doon ka maghahanda. Pero yung araw-araw kang umiikot, ibig sabihin, kahit saan ka tumingin. Nararanasan niyo yun madalas? Kahit anong iwas mo, parang nasa peripheral vision mo siya, kahit saang angle ka, nandito siya sa lagi mo siyang kita eh. Pero may reason ba kung bakit gusto ng Lord ay hindi square? Hindi triangle? May reason ba kung bakit march and circle? Sinabi ng Panginoon, just show up every day. Just show up every day. Just be there. Just be present. Just keep on praying. So kahit hindi, pagka-amen mo, wala ka agad sagot, just keep praying. Pagtaas mo ng kamay, wala pa rin sagot, magpuri ka pa rin. Huwag kang susuko. Just keep praying. Just keep on believing. Just keep on reading the Word. Just keep on praying. Kahit wala, just show up. Lord, nahihirapan ako eh. Natatakot ako. Ang laki. Parang intimidated tayo sa Jericho Wall. Pag Monday presentation mo sa kumpanya, naku, Monday reporting na naman, ayokong pumasok. Boss, may sakit ako. Boss, wala kaming internet. Dami natin excuses because we are afraid to show up. Pero there is a reason why God wants you to show up and be present. Kasi every time you are present, when you circle, it's always there. But you are not showing up. You are not present to see the enemy. You are there to show your enemy that you're there. Hindi pinapapuntahan ng Lord sa iyo yung battlefield para makita mo kung gaano kalaki ang kaaway mo, kundi para makita ng kaaway mo kung gaano ka persistent, gaano kalaki ang pananampalataya mo na yung Diyos na pinaglilingkuran ko ay higit na mas malaki, mas mataas sa iyo. Kahit na pagkatapos ng amen ko walang nagbago, kahit pagkatapos ng worship ko walang nagbago, I will show up, I will be present even when things are not changing. I will be present even when things are not going my way. I will keep on praying, I will keep on reading, I will keep on attending. Kahit gutom na gutom ako, itutuloy ko to hanggang 21 days because I know I'm not just wasting my time, I am bringing the walls down. Let's bring the walls down. Let's bring that bondage and that stronghold. Papagsakin natin mga kapatid. Kasi alam ko mga kapatid, wala magagawa yung intimidation, wala magagawa yung fear. Kaya tayo natatakot sa wall natin kasi lagi tayong nakatingin sa Kanya. Ang suggestion ko sa inyo, kapag umiikot kayo sa mga wall ng buhay ninyo, huwag niyong kakaligtaan yung weapon ninyo. Na imbis na nakatingin ka sa wall mo, dito ka tumingin. You don't focus on the wall, you focus on the Word. You focus on the Word. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. No. God will make a way where there seems to be no way. God did not give me a spirit of fear. Always focus on the Word, not on the wall. May lesson ang Lord kung bakit pinapaikutan ito sa iyo. Hindi cruel ang Diyos, hindi masama ang Diyos para takutin ka dito. In fact, sabi pa nga ng Panginoon, pag umikot ka, kailangan tahimik ka lang. Shut up. Kasi alam ng Lord, pag hindi tayo tumikom ang bibig, mas marami pang reklamo kaysa paniniwala. Mas marami pang reklamo kaysa praising. May kilala ba kayong wala ng bukang bibig kundi reklamo? Ang hirap kasama nun, nakakainis kasama yung puro reklamador. Pag mainit, init. Pag malamig-lamig naman. Lahat na lang may reklamo. And those people na complainers, they cannot be grateful. And every time you complain, you arm the enemy. But every time you are grateful, you disarm the enemy. Sabi ng Lord sa kanila, shut up, huwag lang kayong maingay. Yan nga nagpaamak sa inyo, kaya paikot-ikot kayo sa desert, di ba? Kaka-complain. You keep on wondering because you keep on talking. You did not shut your mouth. Kaya kayo napahamak, di ba? Because you open up your mouth. Kaya minsan, pag sinabi ng Lord na, sigaw na! Wala ka masigaw, paus ka na, parang ako. Wala ka na masigaw kasi naubos na yung boses mo, kakareklamo. Sabi ng Lord, i-preserve mo yung boses mo sa pagpupuri, hindi sa pagrereklamo. I-preserve mo yung boses mo sa pagbibigay ng pasasalamat sa Diyos, hindi sa pagrereklamo. Ang sabi ng Panginoon, i-preserve mo yung boses mo for celebration and not for complaining because the shouting time will come. 13 laps man ang kailangan bago ko makuha ang breakthrough. 13 years man ako kailangan magtiis. 13 months man ako kailangan magantay. I am willing to wait. I am willing to trust, I am willing to believe kasi ang alam ko, yung Diyos ko ay mas malaki,
ang Diyos ko ay mas makapangyarihan at may lesson ang Diyos kung bakit inaalaw niya na mangyari ito. Ang sabi ng scripture, mga kapatid, I'm excited for this. Ang sabi ng scripture, on the seventh day, hallelujah. Yan ang problema, mga kapatid, maaaring hindi natin ma-experience ang miracle kasi hindi tayo makapag-atay ng 7 days. 5 days pa lang, sumuko ka na. Day 14 na, susuko ka pa. Kaping-kape na ako, pastor. Ice cream na ako, pastor. Keep on believing. God will give you the strength and the power to get through and overcome these cravings that you have right now. Gutom, hallelujah. Puro saging lang kinain natin buong araw. Pero what I'm trying to say is this, mga kapatid. On the 7th day, ang sabi ng scripture, sinabi ni Joshua sa mga Israelites, now is the time. Shout! 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 Di ko alam kung paano kayo sisigaw sa chat. Sabi, shout! As many exclamation point as possible. Shout! And I believe they shout. They say, ah. 6 days kami hindi nagsalita, boss. Wait lang. Sabi, shout! And they shout, probably, as loud as they can. Sabi na scripture, the moment they shout, the walls collapse. Finally, it paid off. Finally, it makes sense. Nangyayari ba sa buhay niyo yun, mga kapatid? 13 years yung inantay, nung na-receive nyo na after 13 years, oh, now I get it. Now it makes sense. May reason pala ang Panginoon ko bakit kailangan ko i-preserve. Bakit kailangan ko magtiis. Bakit ko kailangan maghirap. Napansin nyo ba habang tumatagal mas humihirap? Oh, ganun eh. Pagka third time ko nang iikot dun sa loop ko, parang nakakatamad na kasi nakita ko na to. Alam ko nga may langaw na tatawid dyan eh. Mas mahirap kasi pag mas matagal. Umakyat ka ng hagdan, mas mataas, mas mahirap. Unang floor, ganado ka pa. Second floor, motivated ka pa. Third floor, pinagpapawisan ka na. Fourth floor, humihingi ka na ng tulong. Fifth floor, sini-CPR ka na. Pahirap ng pahirap habang tumataas. Pero mas mahirap, ibig sabihin mas malapit ka na. Keep on walking. Keep on believing. Huwag mo i-reject yung word ngayon. Narinig ko na yan, pastor. No. Kaya ipinaparinig uli sa iyo ng Panginoon kasi ayaw mong gawin. Keep on believing and keep on walking and keep on praying. Kahit hindi nagbabago ang anak, manalangin ka pa din. 5 years na ako dito sa posisyon, hindi ako ma-promote. Hindi ito makakapigil sa atin para manalangin pa rin. Kasi something happens when you believe. Something happens when you shout. Something happens when you pray. Something happens when you read the word. Something happens when you shout unto God with a voice of triumph. May nangyayari, kapatid, when you can sing in the middle of the storm. May nangyayari kapag ka umagang-umaga dinideclare mo, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. May nangyayari kapag kinukote mo, I will bless the Lord at all times. Emphasize on all times. At all times, and His praise shall continually be in my mouth. Every time you confess, He is my healer. Something happens when you raise your hands. Something happens when you leave your job or your work or your dishes at nagpupuri. Something happens when you shout. Something happens when you believe. Something happens when you believe that God can turn your mourning into dancing. That is not a wasted 13 laps. Because every lap, walang nagbago. Day 2, walang nagbago. Day 3, walang nagbago. Teka lang, hold on. Asterisk, lagyan natin asterisk. Walang nagbago sa wall. Sa wall. Sa city, walang nagbago. Pero hindi ibig sabihin walang nagbago sa'yo. Alam mo, bago mag-start yung service, may utang ka, di ba? Bago mag-start yung service, iniwan mo yung hinuhugasan mo. After ng service, nandun pa rin yun, hindi maghuhugas mag-isa yun. Right? Kung may labahin kang iniwan dahil sa service na ito, hindi maglalaba mag-isa yun. After ng service, labahin pa rin yun. Pero at least pagbalik mo, yung labahin walang nagbago, pero yung perspective mo, kaya wag mong iintuan
Yung pag-show up sa Sunday online worship. Kasi pagkatapos ng Sunday online worship, may problema ka pa din sa pamilya. Pero at least pagbalik mo at kaharap mo na sila, wala man nagbago sa pamilya pero may nagbago sa'yo. Hindi nagbago yung bank account mo, tinignan mo, di nadagdagan na. Pero nagbago yung perspective mo, Jehovah Jireh. My God shall supply all my needs according to His riches. So, hindi na sayang yung pag-ikot mo, hindi na sayang yung pagsigaw mo. Kasi 13 laps, it may take 13 years, it may take 13 months, but it only takes one shout, one moment, one suddenly, one immediately, para maranasan mo ang pinaparanas ng Panginoon sa iyo. Mahilig ako manood ng PBA live before. San Miguel fan ako eh. Kung Hinebra kayo, this is not the church for... Joke lang. You're welcome, everybody. Kahit na ano ka, Shell, welcome. I'm just kidding. Wala na ba Shell? Tagal ko na, NBA na tayo ngayon. Naalala ko pagka nagtatrabaho ako at may laban yung San Miguel, tas ang kalaban niya Hinebra, rivalry yan eh. Rivalry, panahon nila Asaytono pa, grabe. Lamon Strotters, you remember that? Talagang sisikapin ko na mag-undertime sa trabaho para maabutan yung live. Kasi pag Hinebra kalaban, puno agad yung upuan. Ang dami kasing pansan San Miguel eh. Pero alam mo, na-realize ko mga kapatid, pag-iisipin ko, nga naman mag-undertime ako, hindi naman babayaran ng San Miguel yun. Pamasahe ko sa MRT, sa Cubao baba, mula Ortigas, sa work ko before, papunta dun sa Cubao, mag-MRT ako, lalakarin ko pa yun mula dun sa opisina namin papuntang hindi naman ako binabayaran ng San Miguel. Kahit nga pa kalendaryo, wala. T-shirt, wala rin. Ako mamamasahe. Pagdating ko dun sa Araneta Coliseum, hindi naman ako naririnig sa TV, pero ako pa malakas boses. Nagtatrash talk pa ako nun. Buti na namin. Yeah! Yeah! Sigaw ka ng sigaw. Tapos ang ending, talo kayo. Napaus na ako, talo pa kami. Nawala na ako ng pera, talo pa kami. Namasahe na nga ako, talo pa kami. Biruin mo to gumagastos ako sa isang team na walang kasiguraduhang manalo. Nagsasakripisyo ako para sa isang team na walang kasiguraduhang manalo. Nag-undertime ako para sa isang team na walang kasiguraduhang manalo. Pero pagdating sa Diyos, hindi ako makasigaw. Kung kaya ko mang sigawan yung team na hindi naman ako kilala, at kaya kong mapaos para sa kanila, kung kaya kong sigawan yung team na walang kasiguraduhang manalo, sana mas kaya nating sigawan ang Panginoon. Because we are on the winning side. Kakampi natin ang ating Panginoon. Na ang sabi ng Lord, shout unto God with a voice of triumph. Isigaw mo. Iiyak mo. Ipanalangin mo. Huwag kang ma-intimidate. Huwag kang matakot. Hindi sayang ang investment. Hindi sayang ang internet data. Hindi sayang ang aming kuryente. Kasi every time I show up, every time I am present, I am investing in my miracle. I am investing in my breakthrough. I am investing in my answered prayer. Huwag kang matakot na mag-invest, kapatid. Sumigaw, magpuri, itaas ang kamay sa ating Panginoon. Kasi hindi wasted season ang waiting season kapag ibinibigay mo at inaalay mo sa ating Panginoon. I don't know who is this for. But it only takes one shout, one sacrifice for the suddenly to come. Ang sabi na scripture sa last part, verse 27, bumagsak ang wall, nanalo sila. Ang sabi na scripture, so the Lord was with Joshua, and his fame spread throughout the land. Parang wildfire. Kumalat yung patungkol kay Joshua. Dahil may vision, nakuha niya yung lesson, God gave him a reputation. That's point number 3. Si Joshua nakilala bilang baguhang leader. Si Joshua nakilala bilang batang leader. Ngayon, alam nila, uy, si Josh yan. Naalala ko yan. Umikot sa Jericho Wall. Hindi sila nagsalita. Hindi gumamit ng espada. Pero natalo nila yung Jericho. Huwag mong papasigawin yan. Kasi kapag sumisigaw yan si Joshua, meron siyang reputation.
Nakakampi niya ang Panginoon. Meron siyang reputation na kahit wala akong lakas, ang Diyos ko ang may lakas. Meron siyang reputation na anumang kanyang pinapaniwalaan sa tulong at habag ng Panginoon, sa grace ng Panginoon, it shall come to pass. Mga kapatid, here I am, telling each and every one of you, keep on believing. Darating ang panahon that you will have the reputation in your neighborhood, that you will have a reputation in your family. Huwag mong kakantiin yan si Elise. Huwag mong kakantiin yan si Robin. Pag nanalangin yan, sinasagot yan. Huwag mong kakantiin yan si Kenneth kasi pag nag-fasting yan, may break. You will have that reputation kasi naniwala ka. Si Gideon, mayroon siyang reputation, 300 soldier, tinalo ang 3,000 soldier. Si Daniel may reputation na natulog kasama ang leon. They have that reputation. Just keep on believing. Kasi ayokong ang kumalat na chismis. Si Aileen, sumuko yan. Nanghina yan. 1 year na lang. Sumuko pa. Isang araw na lang. Nakuha niya na sana. Kaso sumuko eh. I don't want you to have that reputation. A reputation of unbelief. But I want you to have the reputation of a person, of a church that will keep on believing even though nothing is working in our lives. Just digest on that for a moment. Thank you, Jesus. So, day 5 ka na. What if day 5 na? Ngayon ka pa ba susuko? Mas masakit yung day 6 na. Day 6 and a half. Ngayon ka pa ba susuko? God has been present to you then. What makes you think that He will not be present to you now? Dati nung niluhod mo sa Panginoon, dininig. Ngayon nagdududa ka? If God did it to you then, what makes you think that God will not do it to you now? Iba mang sitwasyon, iba mang problema, pero parehong Diyos yung pinapaniwalaan natin. Bakit? Ang pagkakakilala mo lang ba kay Lord is a provider? Kaya din niya mag-protect. Kaya din niya mag-deliver. Pastor, dati kasi yung ginawa naman ni Lord, yung nakalampas kami sa financial struggle, ngayon may sakit eh. Bakit? Ang pagkakilala mo lang kay Lord, provider? Hindi ba siya Jehovah Rapha? Na Diyos na nagpapagaling? I want you mga kapatid to desire and dream and pray to God and say, Lord, I don't understand kung bakit sa dami-dami ng magulang, ako talaga binigyan mo ng ganitong anak. I don't understand kung bakit sa dami-dami ng pwedeng ma-promote. Yung kaaway ko po. Hindi ko maintindihan, Lord. Naging mabait naman kami. Bakit abusive ang tatay ko? Sinunod naman kita. Sabi ng Panginoon sa iyo, march and circle. March, circle, and shout. March, circle, and shout. You are on a winning side. I want you to shout against poverty. I want you to shout against corruption. I want you to shout against lies. I want you to shout against deception. Sumigaw ka ng pagtutol sa lahat ng ginagawa ng kaaway sa pamilya mo. Tutulan mo ang cheating, tutulan mo ang pain, tutulan mo ang suffering, tutulan mo ang discouragement. Gamitin mo ang boses mo to believe. Restoration, forgiveness, healing. That's what I want, Lord. That's all I need. That's what I believe in to, Lord. Give it to me, God. Ibigay niyo po ito sa akin. Be desperate to God and keep on believing. Keep on walking and keep on marching until God shows up. So you show up until God shows up. You show up until God shows up. Huwag kang absent. Huwag kang mawawala. Huwag ka makakamiss. Keep on showing up until your God will show up. And this is what I know. This is what I know. If God shows up, everything will change. Miracle happens when God shows up. Fear will disappear when God shows up.
Everything is possible when God shows up. So right where you are, I want you to shout, I want you to pray, and say, Lord, show up in my situation. Lord, show up in my finances. Lord, show up in my career. Lord, show up in my finances. Lord, show up in my business. Show up, God. I need you, Lord. I am desperate. I will keep on marching even though nothing is working. But I want you to show up, Lord God. Show up in my finances. Show up in my family. Show up in my business. Show up, God. Lord, we need you. We need you. We need you. Lord, we are desperate. We will keep on showing up until you show up.